Hi guys! Welcome back sa aking channel. My name is Mildred. At kung ikaw ay bago sa channel ko, please subscribe to my channel. Sa video na ito is i-share ko sa inyo yung aking plano about pag-a-apply ulit sa Singapore. Pero hindi pa naman ito 100% sure na ako ulit ay mag-a-apply bilang isang domestic helper sa Singapore. Kaya naman naisipan kong or napagpaplanuhan ko na bumalik ulit sa Singapore at magtrabaho bilang isang domestic helper. Napangako ko sa sarili ko na kapag hindi naman ganun ka-serious yung aking kondisyon or hindi naman ganun kalala and wala naman talaga akong sakit sa puso, ay tatrabaho ulit ako sa ibang bansa para naman kaipon and para naman hindi masayang yung mga panahon na lumilipas dahil nandito lang naman ako sa bahay, nakatunganga, walang ginagawa. Nasasayangan ako sa edad ko at sa panahon. Ang first step ko na pag-apply is of course, kailangan kong i-renew yung aking passport and kailangan kong gumawa ng biodata or resume para ipasa sa agency na napupusuan ko. I-share ko sa inyo yung kung paano ang pag-a-apply bilang isang domestic helper. May nakausap ako yung kaibigan ko sa Singapore na yung agency niya is kung gusto ko lang mag-apply is magpasa lang ako ng resume sa kanya and ipapasa niya sa agency sa Singapore. Kumbaga, direkta akong nag-a-apply ng trabaho sa Singapore. And parang ganun din yung proseso nung ako ay nag-apply way back 2014. So, ang tagal na nun. Way back 2014 ako nag-apply sa Singapore and tuwan-tawa ako ngayon dahil mas talagang hihinayangan talaga ako na hindi magtrabaho dahil sobrang laki na ng sahod ngayon kumpara noon na pinagtiyagaan ko noon ng 6 na taon. Ako nagtiyaga na yung sahod is ganun lang and talagang natutuwa ako dahil noon, ikinukumpara ko talaga guys. Noong panahon ko, ang salary deduction, sa mga hindi nakakaalam, may salary deduction sa Singapore kasi wala kang gagastusin kahit piso ang pag-apply. So, ang salary deduction noon is 6 month to 7 month. Ibig sabihin nung 6 month to 7 month ay wala ka nung sasahurin sa loob ng 6 na buwan dahil parang pinagbabayaran mo yung ginastos ng agency sa'yo sa mga paglakad-lakad, ganyan. Basta. So ngayon, alam nyo ba ngayon na 3.5 month na lang ang salary deduction. Kaya ako tuwang-tuwa at para akong mas na-i-encourage na magtrabaho ulit. Dahil noon nga, napagtyagaan ko na yung 6 months kang wala sasahurin, ay kinaya ko naman. Tapos, yung sahod is ganun din. Sobrang mura pa ng sahod noon kumpara ngayon. So noon, yung starting ko is 2014 ito guys ha. Ang starting ko noon is 450 Singapore dollars. Tapos mababa pa ang palitan noon. So yung sahod ko lang noon is parang 15,000 pesos a month. Yung sahod ko noon. Tapos every contract na natatapos ko is nag-i-increase naman yung amo ko. So 3 kontrata ako sa amo ko. Kaya naman tumaas siya ng tumaas hanggang sa umabot ng 650 Singapore dollars yung sahod ko doon nung umalis na ako. Ayan. So, ngayon, pag ikaw ay first time, pag nag-apply ka, kapag first time ka na mag-trabaho sa Singapore, ang starting na sahod mo is $550 kapag first time ka. Tapos, ita-times mo yun sa, parang ang palitan ngayon is 42. Ayan. 550 times 42. So, ang sahod ng first time ngayon, kapag nag-apply ka sa Singapore, is 23,000 pesos. Ayan, first time yun ha. Kapag naman ikaw is ex-abroad na, ibig sabihin nang galing ka na doon, ang i-offer sa'yo ng sahod is 600 Singapore dollars to 700 dollars. So, halimbawa, kapag ang sahod ko dahil nga ako ay nanggaling na doon, ita-times ko yung 700 Singapore dollars times 42. O, diba? So, tumataginting na 29,000 plus per month. So, nakakahinayang na hindi mo sunggaban yung mga ganong klaseng trabaho. Nag-iisipan ko siya dahil nga yung sahuran ngayon ay mataas na. Or kahit i-times ko siya sa 650 times 42 is 27,000 ang magiging sahod ko kapag ako ay nag-apply ulit doon. So, basta pinag-iisipan ko siya or plano ko talagang gawin yun
Dahil nga ako ay ginagamot ko yung sarili ko and yung ating savings ay medyo nababawasan na and ako ay nababahala dahil yung aking gamutan ay 6 months and malaking halaga ang aking gagastusin. So, kaya naman na pag-iisipan kong magtrabaho ulit. Dahil kaya-kaya ko pa naman, sobrang lakas ko naman, and kumbaga yung edad ko is pwede pa mag-apply. Yung agency na sinasabi ko is meron siyang age limit. Kapag ikaw ay first time, hanggang 44 years old lang sila nagtatanggap ng first time. Pero kapag naman ikaw is abroad, hanggang 50 itinatanggap as long as willing kang maghintay na ikaw ay mahanapan ng employer. Ayan. So, i-vlog ko yung journey ko sa pag-apply. Kung sakaling ito ay aking itutuloy, i-vlog ko yung journey ko ng pag-apply bilang isang real estate helper sa Singapore. Ayan. So, ang first step, mag-vlog din ako is magre-renew ako ng aking passport. Sobrang dali na din ngayong mag-asikaso ng mga papilis dahil nung ako ay first time na mag-apply way back 2014 is sobrang hirap mag-apply ng mag-asikaso ng mga papeles tulad nga ng pagkuha ng passport. Kami noon sa DFA pa talaga kumukuha ng passport. Muntik na nga kaming maloko nung nakukuha kami ng passport sa DFA dahil hindi namin alam na bago na pala yung DFA, kumbaga naglipat na sila ng lugar and doon pa rin kami pumunta sa luma. Kaya muntik na kami ma-scam doon. So ngayon ang pagre-renew ng passport is pupunta ka na lang sa mga mall para i-renew yung inyong passport. Okay, so kailangan lang gumawa ng resume, biodata, ayan. Tapos kailangan mo magpasa ng, noon kami, hindi ako nagpasa ng, kasi ibang agency ito. Kailangan mo magpasa ng full body pictures na ikaw ay naka-t-shirt. Full body picture, naka-t-shirt ka na kulay blue, tapos naka-pantalon. Hindi kailangan naka-makeup. Ayan, tatanggalin ng makeup, tatanggalin ng alahas. Kapag ikaw ay magpapapicture na dadalhin sa Singapore, yung kasama ng iyong resume. So, kumbaga, picture ka ng simple lang, tapos ay masiglang mukha. So, sa mga gustong malaman yung journey ng aking pag-apply, antayin nyo lang yung mga video na i-upload ko at ako gagawa ng mga ganong klaseng video. Nagagalit na talaga. Uy, galit pa rin. Maraming salamat sa panonood at kung nagustuhan nyo ang video na to, please give me a thumbs up and please subscribe to my channel.